sport na hindi lang basta laro, kundi kaharian ng Pilipinas. Yan ang billiards. From the legend Efren Bata Reyes hanggang sa mga world champions today na sina Carlo Biado, Cheska Centeno, Rubelin Amit, Johan Chua at ang mga bagong rising stars natin ngayon na sina AJ Manas at Jonas Magpantay. Isa lang ang mensahe nila, malinaw. The world plays billiards but the Philippines owns it. Mula Reyes Cup, Philippine Open Pool Championships, every tournament is a reminder na dito sa atin ang talento ay hindi nauubos, lumalakas pa. Billiards is not just a sport for the Filipino, it is our legacy, it is our throne. Kaya naman partner, pag-usapan natin ang mga top stories nito sa billiards, no? Unahin na nga natin si Carlo Biado. Yes, si Carlo Biado, no? Unahin natin ang pinakamabigat, no? Pinakamabigat. First Filipino to win twice the World 9-Ball Championship at hindi lang isa kundi dalawang championship title, no? Oo, doon natin makikita na talagang dekalidad ang ating mga bilyarista dito sa Pilipinas dahil yun nga, no, una niyang tinalo, no, doon sa nung July 27, 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia, itong si defending champion at world number 1 at American Q artist na si Fedor Gorst, no, 15-13. Doon sa laban niya na yon, doon niya nakuha rin yung titulo na first Filipino na makuha ang world 9-ball title twice. No? Hindi lang isa, kundi dalawang beses. Tama ka dyan, partner. And bukod dyan, no, dahil dito sa panalong to, he is inducted as the Hall of Fame ng Billiard Congress of America. Well, I'm so happy because I'm a two-time world champion now, and I bring the trophy going to Philippines. So I'm so happy that a lot of Filipinos watching me and rooting for me. I'm so happy. I'm so happy that I won in the tournament. Naku, napakalaking karangalan to para sa isang Filipino, no? And to be elected as, as the BCA Hall of Fame, it's really an achievement and hindi siya biro. And speaking of achievement, talagang hinirang din siya dito bilang modern masterclass of skill, grit, and championship composure. Talagang dito sa pagkapanalo niya, inilagay niya ang Pilipinas, no, dun sa mapa muli ng pinakamagagaling na bansa, no, dito sa mundo ng billiards. At saka, bago ka maging Hall of Fame, based on what I read, you need to be 10 or more experiences in your billiard career, and kailangan nanalo ka sa US competition, international competition, and knowing Carlo Biado is, multiple world time champion. Yes, and he really deserve it, partner. Partner, parang nilaglag mo naman yung edad nito ni Carlo Biado. Talagang kailangan makasampu ka na. Pero yun nga, no, makikita natin doon, Carlo Biado talagang well-renowned billiards player dito sa Pinas, no? Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa buong mundo. Pinapakilala niya muli yung legasiya na iniwan nito ni Efren Bata Reyes sa mundo ng billiards. At isa rin siya sa mga nagdala sa Team Asia sa Reyes Cup, partner, nag-champion. Versus the rest of the world. Oo, at marami pang iba, diba? So, isa lamang yan, no? Si Carlo Biado, speaking of world champion, kung meron tayong mga kalalakihan, meron din sa kababaihan, no? Si Cheska Centeno. Cheska Centeno. Yes, no? Ito, nakuha niya muli ang pagiging world champion dito sa women's 10-ball, no? Kung saan tinalo niya sa All-Filipino Finals itong kapwa Pinay na si Rubelin Amit, no? 3-2 para dun sa naganap na 2025 Predator WPA Women's 10-Ball World Championship sa Bali, Indonesia, no? Alam mo, partner, makaharap pa lang dalawang Pilipina na magtapat sa isang match, championship match, no? Hindi biro yun. Hindi mo, kumbaga, hindi yun normal na nakikita sa isang world championship fight, diba? And para sa ating mga Pilipino, walang talo doon. Kahit sino sa kanila panalo pa rin tayo, no? Oo, at saka maganda yung partner kasi yung pinakikilala dito, alam mo, na ko lang din kasi this year, parang napakarami mga Pinay na nagsa-stand out. Diba? Maraming mga Filipino athletes na nagsa-stand out, iniaangat yung level ng mga Pinay na kaya makipagsabayin sa mga ganitong klaseng sport, hindi lang basta sa ibang bagay.
barangay, kundi pa din sa sport din. And ito si Cheska Centeno, no, since 2010, laging medal finish din pala siya sa SEA Games, no, teammate. And ngayon, full-blown world champion siya, and nakaka-proud, no. And dito makikita natin na hindi lang individual success ito, no, dominance to ng Pinay sa international stage. Ayan. And speaking of Cheska Centeno, meron din tayong mga, bukod sa mga world champions natin, no, na normal na nagkakampyon sa mga iba't ibang international tournaments, meron din tayong isang underdog na naging kampiyon. Yes, sino Ito ba si siya, partner? Jonas Magpantay. Jonas Magpantay, isa siya sa mga kikilalanin natin, ng mga top stories natin dito sa billiards, dahil itong si Jonas Magpantay ay naging qualifier na nakakuha ng championship title dito sa naganap na 2025 Qatar World Cup Yes. 10-ball sa Doha, And Qatar. first major international title yan ni Jonas. Alam mo, na-interview ko to sa profile si Jonas. Oh, Napaka-humble nito ni Jonas. Ano masasabi mo? Yes, dun, partner? tinatawag siyang silent killer. Yeah, silent killer yung bansag sa kanya. And nakakatuwa. In a good way, partner. In a good way. And nakakatuwa na hindi mo talaga alam kung sino yung mag-shine sa international stage. No? Knowing Jonas, parang tinuturing nga siya, sabi mo, underdog, no? And you know, partner, hindi mo nga alam kung sino yung mag-champion, kagaya nga ni Jonas. Bigla na lang lumitaw yung pangalan niya. Usbong, ano? Yes, sa Alam mo, itong billiards. taon na rin na ito, no, bukod sa mga kababaihan na iniaangat yung kanilang yung bandera ng mga kababaihan sa sports, itong taon na rin na ito ay maraming mga underdog na lumilitaw, umuusbong ngayong taon, no, sa larangan ng sports. Pero partner, para sa iba, nung na-interview mo sa profiles, ano ba yung mga magagandang sinabi niya doon? Ano yung mga naging, Nako, ano ba? saan ba siya galing? Ano ba yung ano niya? Ano ba yung mga Naku, pinagdaanan niya? pinag-usapan namin dito, puro nilaro ko si Jonas dito. Okay. Yes, yung mga mga favorite niya, more on personal ito si Jonas Magpantay. Pero ayun nga, nakaka-proud lang na makita siya na mag-champion in the international stage, no, partner. And bukod kay Jonas, sino pa ba ang ating mga top billiard player ngayon? AJ Manas. AJ Manas. AJ So, yan, isa Manas. pa yan, mga rising stars natin, Yes. no? Mga rising stars natin na sila AJ Manas. Sino pa ba? Marami pa eh. Itong mga to, maraming mga umuusbong ngayon na mga bilyarista natin sa Pilipinas na talagang sumusunod, no, dun sa legacy ang iniwan nito ni Efren Bata Reyes, na ating legend. No, hindi lang kilala sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito si AJ Manas kasi isa siya sa mga player nga natin, no, sa Reyes Cup, no. Isa siya sa mga pinakabatang MVP sa Reyes Cup. And maraming question sa kanya bakit isa siya sa nandun na nagre-represent. Pero pinatunayan to ni AJ na age doesn't matter. Yung mga nakaharap na dito, yung mga world number 1, no, mas matanda sa kanya. And yung nakakatuwa na he is the rise of the next superstar, si AJ Manas. Yes, at kilala rin si AJ Manas na talagang giant slayer, no? Kasi marami na tong tinalo ng mga top billiards players sa buong mundo, at yun nga, biggest upset of the 2025 itong mga performance sa lahat ng mga performance na to ni AJ Manas, sa lahat ng mga tournaments na sinasalihan niya, biggest upset talaga. Yes. And bukod kay AJ Manas, meron din tayong si Johan Chua. Yes, so Johan Chua, isa pa yan. No, marami tayo, talagang napakarami nating mga umuusbong na mga players ngayon eh. Marami tayong mga billiards players ngayon na, alam mo, simula nung umusbong yung mga AJ Manas, yan, sila Carlo Biado, dumating at some point dito sa taon nating ito, na maraming mga kabataang nahilig sa bilyar eh. No? Totoo. Alam mo yun, makikita ka sa labas na merong mga bit-bit na tako, di ba? Yung mga ganun. Dumami, no? Doon natin makikita yung impluensyang ibinibigay nitong mga atleta natin, sila Carlo Biado, Rubilin Amit, no? Dumarami yung mga kay Rubilin Amit, marami ring nahilig sa sport ng mga babae na bilyar, di ba? So dumarami yung lumalaki yung impluwensya nila, dumarami yung mga players natin, at dumarami
dumarami yung pag-improve natin, dumarami yung mga kumbaga yung nakikita natin na meron palang mga bata na may potential sa ganitong sport, lalo dito sa bilyar. Yes, tama ka dyan, partner.